ating mga mainit na balita ngayong tanghali. United Nations Human Rights Chief hinikayat ng Judicial Authority sa Pilipinas na imbestigahan ang pag-amin ng Pangulo na nakapatay na ito ng kriminal. Estados Unidos muling nagbabala sa mga mamamayan nito na iwasang bumiyahe sa Mindanao dahil sa banta ng terorismo. Bagyo posibleng manalasap sa bansa ngayong weekend ayon naman sa Pag-asa. Number calling scheme sa provincial buses sususpindihin ng MMDA para matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong holiday season. Bagong expressway lane na nagkokonekta sa tatlong terminal ng Ninoy Aquino International Airport, maaari ng daanan ng mga motorista simula ngayong araw. At 27 patay sa pagsabog sa isang fireworks market sa Mexico. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang tatlong lalaking nasugatan sa bangga ng motorsiklo at SUV sa Lucena City. Narito ang report ni Japhet Cablaida. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa barangay Gulang-Gulang sa Lucena City, Quezon Province kagabi. Sugatan ang tatlong sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa isang SUV na may plate number UAU 932. Kinilala ang driver ng motor na si Roman Aureliano, 40 taong gulang, at ang dalawang angkas nito na sina Armando Bozer at William Sanchez. Nagtamo ang tatlo ng mga sugat at gasgas at idinadaing din ang pananakit ng ilang bahagi ng katawan. Matapos nalapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima, ay dinala na ang mga ito sa Quezon Memorial Hospital para sa karagdagang at tensong medikal. Wala namang tinamong pinsala ang driver ng SUV. Samantala, kasalukuyan namang iniimbestigahan ng PNP Lucena ang naturang insidente. Japhet Cablaida, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Muling naglabas ng babala ang Estados Unidos sa mga mamamayan nito na iwasang magbiyahe sa Mindanao dahil sa banta ng terorismo. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Tor. Dahil sa patuloy na mga insidente ng panduruko, terorismo at insurgency sa Sulu Archipelago, muling nagpalabas ng travel warning ang Amerika upang pigilan ang mga US citizen na magbiyahe muna rito. Pinag-iingat din ang mga itong sa pagpunta mismo sa Mindanao. Nitong mga nakalipas na pagkakataon, nakapagtala ng serye ng pangingidnap ng mga banyaga sa Eastern Sabah Province ng Malaysia hanggang sa Southern Sulu Sea area. Patuloy din ang pag-atake at kidnapping sa mga separatist at terrorist group sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Mula January 2016, 13 kaso na ng kidnappings ng foreigners ang nai-report. Bagaman walang ulat na target ang mga Amerikano ng karahasan sa Mindanao, nanatiling mataas ang general threat laban sa mga US citizen at iba pang foreigners sa Mindanao. Samantala, nire-require rin ng mga US government personnel ng embassy na kumuha ng special authorization mula sa embassy security official bago magbiyahe sa Mindanao at sa Sulu Archipelago. Flor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Hinikayat ng United Nations Human Rights Chief ang judicial authorities sa Pilipinas na imbestigahan ang pag-amin ni Pangulong Rodrigo Duterte na pumatay siya na kriminal noong mayor pa siya ng Davao City. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? And I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Ang pag-amin kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakapatay na siya ng kriminal ay umani ng iba't ibang reaksyon hindi lamang sa bansa, kundi maging sa international community. Ayon kay United Nations Human Rights High Commissioner Zaid Ra'ad Al Hussein, kung totoo ang pahayag na ito, ang aksyon ng Pangulo ay paglabag hindi lamang sa batas ng Pilipinas, kundi maging sa international law. Posible pa umano itong makahikayat sa iba pa na gumawa ng karahasan. Kaya hinihikayat nito ang Judicial Authority sa Pilipinas na magsagawa ng investigasyon sa naging pahayag na ito ng punong ehekutibo.
Una nang ipinaliwanag ni Pangulong Duterte na nakapatay siya ng kriminal sa isang legitimate police operation noong panahong alkalde pa lamang siya ng Davao City. Pero it was really a legitimate encounter. At covered ng media yun. The media of Davao were all aware that there was this happening. Samantala, nagpahayag naman si Al Hussein ng suporta kay UN Special Rapporteur on Extrajudicial Executions na si Agnes Callamard. Ayon kay Callamard, dapat alisin ng pamahalaan ang mga kondisyon nito kaugnay ng kaniyang gagawing pagbisita sa Pilipinas upang imbestigahan ang mga kaso ng umano'y extrajudicial killings. Una nang umani ng pagbatiko si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng tumataas na bilang ng mga napapatay sa bansa dahil umano sa war on drugs ng pamahalaan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ng Malacanang na wala pang pulisiya na inilalatag ang pamahalaan ng Pilipinas kaugnay ng sinasabing joint energy exploration ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Scarborough Shoal. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Wala pang pulisiyang umiiral ang Pilipinas kaugnay ng joint energy exploration sa Scarborough Shoal. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, posibleng tungkol sa business-to-business partnership ang tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte nang buksan ito ang usapin tungkol sa joint oil exploration sa pinag-aagawang teritoryo. These are not government-to-government agreements, but it may be business-to-business agreements. Not necessarily, these are not government-to-government, so they're not official. Ipinahayag noong Lunes ni Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang isasantabi ang pakikipag-usap sa China kaugnay ng arbitral ruling at bubuksan na lamang itong muli sa tamang oras. But it will be during my time that I have this arbitral award, so I have to push it. Kung gusto ninyo, well, let's just develop what's the oil there. Hati na lang tayo. Anuhin ko may dagat kung walang. What will I do with this Scarborough Shoal? Swim there every day? For what? To send my soldiers there to die? To nakalutang lahat? Yusef, I'll have just to start with the domestic problem. Gayunman, ipinahayag naman ng Malacanang na mananatili ang pamahalaan sa pagsunod sa arbitral ruling. The government can still will continue to adhere to their rulings because these are our properties, technically our properties. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Magbibigay ng grant ang China sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 100 million yuan o katumbas ng 700 milyong piso na gagamitin sa paglaban sa ilegal na droga at terorismo sa bansa. Naritong report ni Brian De Paz. Seryoso ang gobyerno ng China na tulungan ang Duterte administration sa kampanya kontra ipinagbabawal na gamot at labanan ng terorismo. Kaya naman ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, matapos ang kanilang meeting sa ilang miyembro ng Chinese government, may good news na inaasahan ng bansa. Ayon sa kalihim, kasama mismo si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpupulong sa Chinese Ambassador. Napag-usapan kung ano ang maaring maibigay ng China sa Pilipinas. Yung 100 million yuan grant. Initially, sabi nila gusto nila tayong bigyan ng $500 million worth of loan, long-term soft loan. They want to help us fight terrorism and drugs. Ayon kay Lorenzana, malaking tulong ito para sa kagamitan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas kung saan ang kumpletong listahan ng mga planong kukuning gamit ay may sasapinal sa susunod na taon. Maybe siguro kung matutuloy yung mga, kasi papuntahin ko yung mga tao natin doon, mga technical working group to look at the equipment, siguro within the next quarter, first quarter siguro, second quarter of next year. May alok rin ang bansang China na magtayo ng Drug Rehabilitation Center sa Mindanao. Ayon kay Secretary Lorenzana, hindi kasama sa natalakay sa Chinese counterpart ang issue ng West Philippine Sea. Samantala, binisita ni Secretary Lorenzana sa AFP Medical Center ang mga sugatang sundalo na lumaban sa Abu Sayyaf Group sa Sulu noong Agosto. Ayon sa 23 anyos na si Private First Class Benji Colaljo, malaking tulong ang nagawa sa kanila ng suporta mula kay Pangulong Rodrigo Duterte bilang kanilang Commander-in-Chief. Unang-una sir, nagpapasalamat kami dahil yung suporta at saka pagmamahal niya sa amin mga sundalo. Brian De Paz,
UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Kinasuhan na sa Department of Justice si Senator Leila De Lima dahil sa pagpigil sa dati niyang driver bodyguard na dumalo sa pagdinig ng Kongreso hinggil sa drug operations sa New Bilibid prisons. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Magandang tanghali sa iyo, Roderick. Magandang tanghali, Waila. Nagsampa na nga ng kasong paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code ang Department of Justice sa Metropolitan Trial Court ng Quezon City laban dito kay Senador Leila De Lima. Kaugnay ito ng umano'y pagkumbinsi ni De Lima kay Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng House Committee on Justice sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison noong Oktubre. Ginamit na basihan ng kaso ang text message ng senadora sa anak ni Dayan na si Hana May kung saan sinabi umano nito na magtago na lang muna dahil pagpipiestahan lamang siya kapag dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Ayon kay Acting Prosecutor General George Catalan Jr., magaan lamang ang kaso kaya hindi na ito sumailalim sa preliminary investigation. Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multang mula 200 hanggang 1,000 piso ang parusa sakaling mapatunayan ang akusasyon laban kay De Lima. Samantala, itutuloy naman mamayang 2:00 ng hapon ang preliminary investigation sa drug trafficking cases ni Senador De Lima dito sa Department of Justice. Ngunit posibleng humingi lamang muli ng extension yung kanyang abogado at hindi ulit dumalo sa pagdinig mamaya itong si Senador Leila De Lima. Dahil ito doon sa makapal na reklamo, 4 itong mga reklamo na naisampa dito sa senadora kaya hihingi sila ng dagdag pang panahon upang masagot lahat itong mga akusasyon laban kay De Lima. Waila? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, live mula sa Maynila. Nakaalerto na ang Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay ng pagkawala ng isang fishing boat at mga crew nito sa karagatan ng Sulu. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz, live. Yes, go ahead, Brian. Waila, kinumpirma ng AFP Western Mindanao Command na nawawala ang crew members ng FB Ramona 2 kahapon sa Celebes Sea, Sulu. Ang naturang sasakyang pandagat ay pag-aari ng Ramona Fishing Corporation. Kabilang sa mga nawawala ang kapitan ng barko na si Noel Besconde, ang marine diesel mechanic na si Ray Jim Rocabo at crew members na sina Roy Ramos at Roel Leones na taga Tocuran, Zamboanga del Sur. Ayon sa report ng sister ship ng FB Ramona 2 na FB Melissa 2, alas 3 ng madaling araw kahapon ang huling komunikasyon sa nasabing barko. Alas 5 ng madaling araw nang puntahan mismo ng FB Melissa 2 ang lokasyon ng FB Ramona 2, subalit wala na sa nasabing barko ang mga crew members. Nawawala rin ang kanilang VHF radio, GPS, pero naroon ang kanilang mga bagahe. Nag-deploy na ng mga tauhan ng Joint Task Force Sulu para hanapin ang mga ito, katuwang ang Naval Task Group Sulu. Naka-alerto na rin ang Joint Task Forces Tawi-Tawi at Basilan upang magsagawa ng pagpapatrolya. Patuloy na bineberipika ng intelligence unit ng AFP ang mga ulat ukol sa panibagong insidente ng kidnapping. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz, live mula sa Camp Aguinaldo. Posibleng maging maulan ang ilang lugar sa bansa ngayong weekend dahil sa inaasahang pagpasok ng isang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Mula sa UNTV Weather Center, may report si Ray Pelayo, live. Go ahead, Ray. Magandang tanghali, Flor, at sa ating mga kasambahay. Isang low pressure ngayon ang binabantayan ng Pag-asa. Ito ay nasa labas pa naman ng Philippine Air Responsibility. Kaninang umaga, ito ay nasa 1,800 kilometer dyan sa may silangan ng Mindanao. At pagdating ng bukas ng alas 5 ng umaga, ina-expect ito ng Pag-asa na maging isang tropical depression. Ito yung unang kategorya ng isang bagyo at pagdating ng by Thursday evening or Friday morning, ito ay inaasahan naman na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Dito sa ginawang track ng Pag-asa, dito sa maging isang bagyo, ay ayon sa Pag-asa ay by pagbuwan ng Disyembre ay 21 to 31, ito yung mga track na pumapasok na bagyo sa Philippine Air Responsibility
at 7 ang nagla-landfall. Doon sa ng historical record mula 1948 ay nakita nila na merong 6 na bagyo na naglandfall. 7 actually yung pumasok sa PAR, pero ang naglandfall o yung tumama sa ating bansa ay 6 na bagyo. Kung titingnan natin yung pinaka-rainfall simulation ng Pag-asa o ng Windy TV rather, ay makita natin na pagdating nga ng weekend, maaari itong makaapekto dito sa may Eastern Visayas at dito sa may area ng Bicol region. So ang tinitingnan nating possible na tamaan nitong o landfall nitong bagyo na papangalanan ng Nina ay itong area ng Bicol region or yung Samar area. Diyan magla-landfall at ito naman ay magko-cross dito sa may Southern Luzon at lalabas sa may area ng Mimaropa. Sa ngayon, Flor, ay natitingnan natin yung radar ng Pag-asa, makulimlim pa rin ang malaking bahagi ng ating bansa, partikular na makakaranas ng mga pag-ulan itong area ng eastern section ng Luzon at kasama na dyan ang Metro Manila. Kanina nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, kasama na dito sa may eastern Visayas, some areas ng Panay at maging dito sa may area ng Caraga region. Kung titingnan din natin yung satellite image ng Pag-asa, iyan po ang mga lugar na nagkakaroon ng mga pag-uulap sa mga oras na ito. At ayon sa Pag-asa, pinaghahanda natin yung ating mga kasambahay dahil by 24 and 25 ng December, ito ay Sabado at Linggo. Yan yung mga araw na maaaring makaranas tayo ng malakas na mga pagulan. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa Flor. Ray! Yes, Flor. Sigurado na bang talagang yung bagyong yan ay tatama dito sa Pilipinas? Wala bang pag-asang lumihis yan katulad ng mga nakaraang bagyo? Sa ngayon, Flor, kasi merong tayong amihan o yung northeast monsoon at pag ganitong season, malaki talaga ang tsansa na yung bagyo ay maglandfall. Kung titingnan natin yung simulation nga ng rainfall simulation ng Windy TV, yan yung track na ipinakikita ng itong international model na ito. Ang tatamaan talaga ang magla-landfall o mas malaki ang chance na maglandfall ito dito sa may Southern Luzon at sa may area ng Samar. Diyan sa mga lugar na yan, posibleng maapektuhan din, Flor, ang Metro Manila. Maliit ang tsansa na ito ay lumihis at yung talagang pinapakita ng maraming models, ito po ay magla-landfall sa ating bansa by December 24. At dun sa mga pinakita nga nating mga track kanina, no, yung mga naging daanan ng bagyo, yung historical track ng Pag-asa, makikita natin na maraming bagyo ang nagla-landfall o tumatama sa bansa pag ganitong mga season, Flor. Okay, ibig sabihin pala, Ray, may spoiled yung long holiday. Medyo magiging maulan talaga tayo at kung titingnan natin yung rainfall amount, Flor, maaaring ito'y moderate to heavy rains. At kung ito ay talagang maging isang malakas na bagyo, maaaring ito'y maging storm, ay maaaring magtaas ng signal na number 2 and 3 dun sa mga lugar na dadaanan, lalo na yung malapit sa sentro, Flor. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Nagulat mula sa ating UNTV Weather Center. Ipinahayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang number coding scheme sa mga provincial buses simula bukas ng hapon, December 22. Kaugnay ito ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya dahil sa mahabang holiday. Epektibo ang suspensyon ng number coding scheme sa ganap na alauna ng hapon December 22, December 23, December 26, December 29 at January 2. Samantala, suspendido rin ang coding sa mga pribadong sasakyan sa December 23 naman, 26, 29 at 30. Simula ngayong araw ay makakadaan na mga motorista sa isang lane ng NAIA Expressway sa Terminal 3. Ang lane na ito ay magbibigay ng access sa mga motorista mula sa Entertainment City at Diosdado Macapagal Boulevard patungo sa Terminal 3 at Skyway. Ayon sa Department of Transportation at DPWH, makatutulong ang fast lane upang maibsan ang bigat ng trapiko sa paligid ng airport. Noong Setyembre ay unang binuksan ang bahagi ng NAIA papuntang Terminal 1 at 2. Inaasahan na magagamit ng buo ang NAIA Expressway sa unang bahagi ng 2017. Sa unang 2 taon naman ng operasyon ng NAIAX ay hindi magbabago ang presyo ng bayad ng toll fee na nagkakahalaga ng 45 pesos para sa first class
na sasakyan, 90 pesos sa mga second class at 134 pesos para sa third class na sasakyan. Inilagay na sa full alert status ang Philippine National Police o PNP-NCR kaugnay ng holiday season. Mula sa Quezon City, may report si Nel Maribuhok live. Go ahead, Nel. Flora, maabot na sa nasa 13,900 ang naaresto ng National Capital Region ng mga sangkot sa illegal na droga mula noong Hulyo hanggang sa kasalukuyan. Ito ang iniulat ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde sa programang Get It Straight with Daniel Rason. Ayon sa General, resulta ito na maigting na kampanya ng administrasyon laban sa illegal na droga. Ngunit kalinsabay nito ayon sa NCRPO Chief, namumroblema na sila sa mga detention facility lalo na sa iba't ibang mga presinto. Yun ba sa inyo, yung sa mga ng pulis na gano'n, puro punuan na rin? Punong-puno na po. Actually, naawa nga po tayo doon sa mga kababayan natin kahit na sila yung mga involved sa drugs. Kung minsan natutulog na po sila na nakatayo talaga. Tugunan naman anya ang problemang ito at ilang mga proyekto na inihanda ng pamahalaan upang makapagtayo ng mga karagdagang detention facility at gayon ng mga rehabilitation center. Sa ngayon, ayon kay General Albayalde, nakikiusap sila sa mga korte na agad na i-commit ang mga detainees sa mga Bureau of Jail Management and Penology Facilities. Samantala, naka-full alert status na rin ang NCRPO sa pagpasok ng holiday season. Mataas po yan. At the same time, yung ating kapulisan, nasa full alert status po tayo. Kaya po minabuti natin na i-cancela dito lang sa NCRPO yung Christmas at saka New Year's break ng ating kapulisan. Lalong higpitan nila ngayon ang pabantay sa mga bus terminal, iparan at mga port area. Isa pang kailangan bantayan talaga is yung sinasabi nga nating RORO, no? Na gaya ng nasabi ng nangyari doon sa Baywalk, no? Sa nalusutan tayo, no? Nalusutan po tayo ng IED coming from Mindanao through the RORO. Sa ngayon, ayon sa General, wala namang anumang banta ng terorismo sa NCR, ngunit patuloy silang naka-alerto at nagmo-monitor para matiyak ang seguridad ng ating mga kababayan. Flor? Nel Maribuhok, nag-ulat mula sa Quezon City. Naka-alerto na simula ngayong araw ang mga ospital na accredited ng DOH para tumugon sa mga emergency cases ngayong holiday season. Narito ang report ni Aiko Miguel. Isa sa ilalim na sa Code White Alert ang mga ospital na accredited ng Department of Health upang tumugon sa health-related cases. Nangangahulugan ito na on-call na ang lahat ng hospital staff mula sa nursing and administrative personnel hanggang sa mga doktor bilang paghahanda sa mga firecracker-related injury. During this time, from December 21 up to January 5, naka-code white po tayo. Ibig sabihin yan ay wala na pong pinapayagan mag-leave at yung lahat po ng personnel needed like mga surgeons, mga nurses, OR nurses are on standby. Isa ang Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center sa inspeksyon ng DOH upang makita kung kumpleto sila sa gamit. Ayon sa pamunuan ng naturang ospital, bagamat nakahanda silang tumanggap ng mga mabibiktima ng paputok, mas mainam pa rin kung mag-iingat ang publiko. Sana wala ng firecracker injuries, no? Kasi common yan sa kamay eh. Sa kamay nakikita yung mga injury sa mukha, no? Sa mata. So, hanggat maaari, iwasan na natin magpaputok. Sa tala ng DOH, 40% ng mga biktima ng paputok ay mga kabataan, kaya't payo ng ahensya sa mga magulang, bantayang mabuti ang kanilang mga anak at mainam na manood na lamang sa mga fireworks display sa mga pampublikong lugar na itatalaga ng local government units upang makaiwas sa disgrasya. We'll be working with them, especially in passing of a city ordinance in support of the EO that will be issued to make sure that no more tingi or retails in our stores. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Muling nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa publiko na umiwas sa paggamit ng mga paputok ngayong holiday season.
Sa parade grounds ng Camp Crame, pinasabog ng PNP ang ilan sa mga iligal at malalakas na uri ng paputok na nakumpiska sa Bulacan upang maipakita ang pinsala ng malalakas na pagsabog na posibleng ikasugat o ikamatay ng sino mang gagamit nito. Unang pinasabog ang tinatawag na coke in can, kung saan nagkahiwa-hiwalay ang karne ng pata ng baboy na inilagay malapit sa nasabing paputok. Pinasabog din ang isang Goodbye Philippines na inilagay sa isang kwadradong lalagyan na may hollow blocks na nagkadurog-durog naman matapos itong pasabugin. Yan, nagkaroon ng burning effect kung mapapansin nyo yung itim. UP yung ano natin, UP yung yero natin, and then yung mga kahoy na wala, tanggal. So meaning, kahit nakatago ka sa kahoy, sa yero, hindi ka pa rin safe. Samantala, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi kukulangin ang supply ng pagkain ngayong holiday season. Nag-inspeksyon na rin ang DTI sa mga pamilihan upang matiyak na walang nagsasamantala sa pagdagsa ng mga bumibili ng holiday products. Narito ang report ni Joyce Balancho. Pasado sa inspeksyon ng Department of Trade and Industry ang supermarket na ito sa Mandaluyong City dahil sa pagsunod sa suggested retail price o SRP ng ilang produkto gaya ng gatas, fruit cocktail, pasta, spaghetti sauce, queso de bola at hamon. Ayon kay Yusek Teodoro Pascua, ilan sa mga produkto dito ay binibenta na mas mababa pa sa itinakdang SRP. At bilang gabay sa mga mamimili, nagpaskil ang DTI na malaking poster ng mga itinakdang presyo ng food products. Well, it gives us a sense of hanggang dyan lamang sana ang presyo. We're not in a regime of price control. No, ang regime pa rin natin law of supply and demand, free market forces. Kaya lang, there is a semblance already of what is tolerable and what is not. Samantala, dalawang malaking supermarket naman sa Mandaluyong ang kinakitaan ng kulang-kulang na price tags at mga produkto na hindi nakasunod sa SRP. May show cause order na sila, and then if their reasons may be valid or acceptable, then we may, just issue the warning. Tiniyak naman ni Yusek Pascua sa publiko na hindi magkukulang sa supply ng pagkain ngayong holiday season upang masiguro namang hindi tataas ang presyo ng mga bilihin o maapela na rin ng DTI sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na luwagan ng window hours sa number coding scheme para sa distribusyon ng mga produkto. Payo naman ng DTI sa publiko, hanggat maaari ay agahan na po natin ang pamimili ng grocery upang hindi na makasabay sa trapiko at sa inaasahang bulto ng mga mamimili 4 na araw bago ang December 25. Suriin ding mabuti ang expiry date at best before seals ng mga produkto bago ito bilhin. At upang makatipid, mainam ding maghanap ng mga mas mura at alternatibong sangkap liban sa mga nakasanayang produkto. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Inilabas na kahapon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bagong pera na may lagda ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo, 5 milyong piso ng 1,000 piso, 500, 150 sa 20 peso bills ang inilabas ng Bangko Sentral. Samantala, 2 million worth naman ng 200 peso bill ang inirelease ng Bangko Sentral ngayong araw. Aabot sa 8.25 billion pesos ang kabuang halaga ng mga bagong pera na may lagda ng Pangulo ang ipinamahagi na sa mga bangko sa bansa. Umaasa ang Bureau of Customs na mapapanatili nito ang mataas na revenue collections ngayong buwan ng Desyembre. Narito ang report ni Aga Kaagpay. Kumpiyansa ang Bureau of Customs na makukuha nito ang target na koleksyon para sa buwan ng Disyembre, maging para sa buong taon ng 2016. Noong nakalipas na buwan, sumobra pa ng higit sa 3 bilyong piso ang revenue collection ng VOC. The Bureau expects to achieve a good revenue collection performance this month, similar to that of November, when the Bureau was able to exceed its target revenue collection by more than 3 billion or close to 4 billion. Sa kalahating buwan pa lang ng December 2016 ay nakakolekta na ang ahensya ng 19.947 billion pesos. Ito ay 57% ng 35.116 billion pesos assessed target noong nakaraang buwan. Sa kasalukuyan, nasa 93.3% na ang 409 billion pesos assessed target para sa 2016.
The factors are the continuous pasok po ng ating mga kargamento, hindi po nagbabawas. Bagkus dumadami ho ang entries na pumapasok on a day-to-day basis. Naniniwala ang ahensya na ang mataas na revenue collection na ito ay bunga ng positive trust rating ni Commissioner Faeldon, kooperasyon ng mga stakeholder, transparency sa mga BOC transaction at pagtulong ng mga trader. Agak Akbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. At sa iba pang mga balita, kasalukuyang isinasagawa ng Department of Finance ang final review sa draft ng Anti-Smuggling Act of 2016 ng Bureau of Customs. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Aiko. Magandang tanghali, sir. Hinihintay na ng Bureau of Customs na matapos reviewin ng Department of Finance ang draft IRR ng Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kapag ito ay naaprobahan ng Department of Finance at naipasa bilang batas, ay magbibigay ito ng kapamigatan sa lahat ng penalty ng mga smuggler. Nakapaloob din sa draft IRR ang pagtukoy kung ano ang sakop ng large-scale agricultural smuggling o ang economic sabotage. Sakop din ng draft IRR ang importasyon ng asukal, mais, poultry products, gulay at isda, maging ito ay raw products processed o preserved na. Katulong ng Bureau of Customs dito ang Sugar Regulatory Agency, National Food Authority, National Meat Inspection Service at ang Bureau of Plant Industry sa pagbuo ng IRR. May tuturing na illegal importasyon or importation kung walang required permit, import permit, gumagamit ng dummy companies upang magpasok ng mga produkto sa bansa ang mga importer at broker. Ang mga mapapatunayang lumalabag o sangkot sa anumang smuggling practices ay maikukulong at ito ay non-bailable o hindi maaaring magpiyansa na. Magbabayad din ang mga violator ng doble-doble sa katumbas na halaga ng mga smuggled product na masasabat ng Bureau of Customs, maging ng pagbabayad sa duties at taxes at ang pagkadiskwalipika ng isang importer o broker sa anumang transaksyon ng importation sa bansa. Ayon kay BOC Commissioner Nicanor Faeldon, wala din anya silang kukonsintihin government official na mapapatunayang kasabwat at ito ay mapaparusahan ng criminal liability at diskwalifikasyon sa posisyon sa gobyerno. Ang pagpapaigting ng Bureau of Customs sa kampanya laban sa smuggling ay upang masalba ang revenue losses ng Pilipinas na umaabot sa halagang 60 billion pesos hanggang 80 billion pesos. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Maynila. Nalawagan ng Department of Labor and Employment o kay DOLE sa mga labor group na hintayin munang may patupad ang bagong polisiya nito sa contractualization bago ito husgahan at tuligsain. Mula sa Intramuros, may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Lakay, ginagalang ng DOLE ang mga reaksyon at opinyon ng mga labor group kaugnay sa bagong department order na nakatakdang ilabas ng ahensya na umano'y sasagot sa problema ng kontraktualisasyon sa bansa. Ayon kay DOLE Yusek Dominador Rosay, ang nakapaloob sa nasabing department order ang isang pinakamabisang paraan para magkaroon ng proteksyon ng mga contractual workers. Ito naman anya ay bunga ng konsultasyon sa mga employer at employee. Nagkasaad dito na sa kabila ng mga service provider ang magreregular sa mga empleyado, may mga safeguards sa idilagay ang DOLE para matiyak na magkaroon ng sapat na benepisyo ang mga manggagawa. Gaya ng katiyakan na oras na matapos ang kontrata ng principal employer sa kanyang at ng agency ay dapat ay hanapan ng panibagong trabaho ang mga manggagawa sa loob lamang ng 3 buwan. Habang hinihintay ang kanilang bagong trabaho, bibigyan pa rin ng agency o ibibigay pa rin ng agency ang kalahati ng buwanang sweldo ng mga ito. Ayon sa DOLE, sa ngayon ay draft pa lang naman ang department order na kanilang hawak at maaari pa rin itong mabago, depende pa rin sa pagpapasya ng Pangulo. Lakay? Maraming salamat, Grace Casin, nag-uulat mula sa Intramuros. At yan naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Pagugto, Frima. Maya Pagugto, Lakay, at ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king kay katamong bansa. Perang alanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in Calatagan, Batangas bilang Outstanding Coastal Community king Calabar Zone Region.
Ining balita ng Sherwin Kulubong. Hinirang ang bayan ng Kalatagan sa Batangas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bilang outstanding coastal community sa Region 4A. Pinagkalooban ng Kalatagan ng BFAR ng 2 milyong piso na maaari nilang gamitin sa livelihood program. Ang Alabat Quezon naman ang pumakalawa na pinagkalooban din ng 1 milyong pisong livelihood program projects. Organized po yung aming mga mangingisda at malakas po yung partnership ng community at ng lokal na pamahalaan. Itong aming 2 million na matatanggap ay idadagdag pa namin sa iba pang livelihood project dahil madaming barangay pa ang nangangailangan nito. Ang Malinis Masaganang Karagatan Search for Outstanding Coastal Community ay national competition project ng Department of Agriculture. Layunin ng proyekto na mapangalagaan at mapanatiling malinis ang mga coastal area sa bansa. The purpose is to encourage our fisher folks, especially yung marginal fisher folks, na wag mangingisda ng bawal, awareness and conservation, awareness of conservation and preservation of our natural resources. The last frontier of our food is the ocean. Sa December 29, iaanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magwawagi sa national level ng may pinakamalinis at masaganang coastal area sa bansa. Samantala, ipinamahagi rin sa mga mangingisda ang 10 fiberglass na bangka. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Pagsanhan, Laguna. Mamiyayang libreng livelihood program para karing residente na ning Pasakaw, Camarines Sur, ing meto nga Universidad King Balen. Ining report ng Alan Manansala. Kadaklan sa mga residente sa Pasakaw, Camarines Sur sa pagsisira sa naan-aram na pagkabuhay. Alagad sa kada may maabot na maraot na panahon, dahil nanggad makapalaod ang kadaklan sa inda. Rason para maapektuhan ang saindang dilhensya asin pagkakan para sa saindang pamilya. Kaya man, naisipan kang Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA na magibonin programa para mataawanin dugang na pagkakadilhensya ng mga residente. We will be asking doon sa main campus, especially the College of Agriculture and Natural Resources. May mga experts sila in native chicken, yung isa naman ay sa crops yun at saka sa pagkuha ng mga fertilizer. And we will also seeking the assistance ng sa Soils Department. Apwera kan livelihood training program, tutok doon man ang mga residente sa espiritual na aspeto. So, sa Bread Society nandun ay sa i-educate sila na may batayan yung ginagawa natin. Dakula man ang pasasalamat kan Hepe Ehekutibo kan Pasakaw sa programang ini kang CBSUA. Meron ako mga partners na mga grupo or school like this sa CBSUA Pasakaw na hindi na tayo mag-iisip pa. Nandyan na sila. Ang kailangan na lang talaga yung tulong ko na lang na parang monitoring din na yung maipakita ko na lang yung support para maging successful. Maawod kang CBSUA na mapunan ang proyekto sa inot na porsyon kang taong 2017. Alan Manansala, UNTV Bareta asin Pagsalbar, Camarines Sur. Patuloy na pangpasik na nga ning Cordillera Autonomous Region. Ing programa dabang makasawp king tuloy-tuloy pa magbayad daring dating melulungking illegal at droga. Ining balita ng Grace Doctolero. Makikita ti DSWD Cordillera Administrative Region nga dakkel ti maitulong na. Dagiti programa nga aramiden dagiti pribado nga sektor ken ahensya ti gobyerno tapno makatulong iti pangbalbaliw dagiti naadik iti droga ditoy rehiyon. Though gumagana na ngayon yung ibang regions natin, may mga efforts na sa mga regions. Pero syempre gusto natin may isang model na talagang nakatutok tayo na maganda. Ganda kasi yung participation dito sa Cordillera. Ti intiro nga rehiyon ti Cordillera nasurok nga sangaribo dagiti agdep-dependar iti droga nga da iti uneg ti programa ti reformasyon. Tunggal may isa kadagitoy masapul nga lumabas kadagiti na duma-duma nga proseso tapno matalikwadan da nga nananay daytoy dakes nga bisyo. Self-help learning treatment model or social learning treatment model. Yun kasi tinuturo namin yung right way of living. Nalaos ti panagyaman dagiti sumagmamano nga nairaman iti daytoy nga programa. Nasira ang pamilya ko nang dahil dyan. Talagang naghiwalay kaming mag-asawa. Sobra. Pati anak ko nagrebelde talagang. Pero sa ngayon kasama ko siya. Okay naman dahil nakita naman niya yung pagbabago ko.
Grace Doctolero, UNTV, Damdamag Kanpan Nangalaw, Baguio City. At yan kay katamong balita, ibating miyayaliwang lugar, kay katamong bansa. Mibalik kayo Ken Lakay. Salamat, Prima Salonga Gloria. May malaking banta sa tennis career ng 2 ulit na Wimbledon champion na si Petra Kvitova. Ito ay dahil sa malubhang injury sa kanyang playing hand matapos na masugatan ng knife-wielding intruder sa kanyang apartment kahapon. Sinabi ng Czech World number 11 bago isinailalim sa operasyon na matindi ang naramdaman niyang takot pero maswerte at nabuhay pa siya. Nasugatan ng kaliwa niyang kamay matapos na sanggahin ang saksak sa kanya ng intruder. Pinatawan ng lifelong ban ng World Soccer Governing Body FIFA Independent Ethics Committee ang 2 dating Honduran officials dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa panunuhol na kinapapalooban ng milyong-milyong dolyar. Ang 2 ay kinilalang sina Rafael Callejas, dating Pangulo ng Honduran Football Association, at Alfred Howitt Banegas, dating miyembro ng FIFA Marketing and TV Committee. Dating presidente rin si Banegas ng CONCACAF, ang confederation na namamalakad ng soccer sa North at Central America at maging sa Caribbean. Ang 2 ay ban sa lahat ng national at international soccer-related activity na sanction ng FIFA. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. At least 27 people were killed and 70 were injured in a massive explosion that leveled a fireworks market outside the Mexican capital on Tuesday. Fireworks detonated in a peal of clattering bursts that lit up the sky in a scene reminiscent of a war zone. There were 300 tons of fireworks at the market at the time of the explosion. The governor of the state of Mexico said 13 children suffered burns to over 90% of their bodies, but the federal police is still investigating the said incident. Meanwhile, in France, around 50 vehicles, including lorries, crashed on right after another on highway in western France, killing 5 people and injuring 20 others. Rescuers on the ground said the accident happened as thick fog engulfed the region. Local authorities said more than 200 rescuers and 2 helicopters rushed to the scene. And in Germany, Islamic State militants claimed responsibility for the Berlin terror attack, which killed 12 people and injured nearly 50. The group's Amaq news agency said in a statement that the person who carried out the truck run over the attack in Berlin is a soldier of the Islamic State in response to calls for targeting citizens of the Crusader Coalition. Its claim came as German police released the man they had arrested because of lack of evidence, and the real culprit is still at large and armed and dangerous. Authorities urge people to remain vigilant and to report suspicious movement to a special hotline. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Dinagsa ng mga taga-Rizal ang pagpapalabas ng Isang Araw the Movie Part 1 at 2 sa One Arena, Cainta. Narito ang report ni Jenica Cruz. Matapos na magkasunod na matagumpay na special screening ng Isang Araw, Ikatlong Yugto na advocacy film ni Kuya Daniel Razon, dahil madami pa din ang hindi nakapanood ng Part 1 at 2 ng movie, muling pinalabas ang back-to-back sequel nito sa One Arena, Cainta, Rizal. Mahigit 1,000 katao ang natuwa at naging emosyonal matapos makapanood. Ang masasabi ko po sa napanood ko ay may aral po sa buhay, yung sa totoong buhay nangyayari.
ang nakita ko dito is nakafocus talaga siya sa pagtuturo ng mabuti. Ang iba naman, bagamat napanood na ang pelikula ay sinamantala ang pagkakataong mapanood muli dahil sa natatangi nitong ganda at makabuluhang istorya. Ay, napakaganda po ng movie, may matututunan pong aral. Kahit ang dayuhang turista na si Mr. Dale mula sa Dallas, Texas, USA ay naaliw din sa galing ng mga artista sa isang araw movie kahit hindi niya lubos na intindihan ang ating wikang Tagalog. I think the movie was great, and I know Kuya. I didn't know Kuya could act so well. How do I understand the movie? I understand facial expressions, and I can see action, and a little bit of Tagalog I understand. At nang malaman niya na magkakaroon din ng movie tour ang isang araw ikatlong yugto, lalong nasabik ang dayuhan. Part 3, great! I applaud that. Part 3 is coming, great! Great, I love to see it. Maraming sorpresa ang nakapaloob sa mga di pa nakakapanood. Hintayin lamang ang maipalabas ang isang araw ikatlong yugto sa inyong lugar sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. Mahigit na 60 pulis sa Bulacan ang tumanggap ng regalo mula sa UNTV News and Rescue bilang bahagi ng pagsuporta ng himpilan sa mga pulis. Narito ang report ni Nestor Torres. Maagang inihanda ng Bulacan UNTV News and Rescue Team ang mga munting regalong handog ng himpilan para sa mga Bulakenyong pulis. Kabilang narito ang 60 kaldero, 15 kawali at ilang appliances. Nasurpresa naman si Bulacan Police Director Senior Superintendent Romeo Karamat sa pagpunta ng grupo sa Camp Alejo sa bayan ng Malolos, bit-bit ang mga regalo. Anya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong isang TV network na talagang sumusuporta sa PNP. Talagang hindi ko talaga inaasahan na yung UNTV ay magbibigay pa ng regalo sa ating mga kapulisan. At it's the first time na itong network ng UNTV o ito lang ang network na talagang sinusuportahan talaga, hindi lang po sa babalita ng talagang totoong nangyari, sumusuporta pa rin sa lahat ng mga aktibidad ng mga kapulisan natin. Lubos rin ang tuwa ng mga pulis na tumanggap ng mga kitchenware at appliances tulad ng electric fan, gas stove, flat iron at electric kettle. Umabot sa mahigit 60 pulis sa Bulacan ang nabigyan ng munting regalo. Samantala, pagdating naman sa tapat na pagbabalita at pagtulong sa kapwa ng UNTV. Sila po yung kapartner namin dito sa laban namin sa lalong-lalo na sa pagsugpo ng illegal na droga para ipalabas ang katotohanan. At ito ay pabor sa amin dahil para mawala yung isip ng mga tao na sinasabi nilang mga senaryo lang yung mga operations namin. At least yung UNTV nandyan para talagang ipakita, masaksiyan ng mga tao na talagang legal yung mga operations namin. Dito sa SOCO ng Bulacan, kami pa PNP Crime Laboratory ng Bulacan, tungkol dito po sa media na pakikitungo, kumbaga sa other network, ang pinakamalapit sa atin dito sa Crime Labs UNTV. Dahil sabi ko nga, ibinalwit ko lahat ng mga media na malapit dito sa opisina, UNTV ang very close, malapit sa loob, saka mababait, na hindi magugulo sa crime scene, na may respeto, madaling kausapin. Napapasalamat kami at naging kaibigan namin sila. At tuwing may respond, hindi kami naboboring at may mga kakwentuhan kami. Sa UNTV, ang masasabi ko lang hindi kami nahirapan na magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan dito sa Malolos. Lagi silang updated at lagi silang nakatuon ba, nakaagapay namin sa lahat ng balita na nangyayari dito sa Malolos. Pati dun sa pagiging rescue, sa mga insidente na ganap dito, sa daan, sa mga nasunugan, sa mga sakuna na nangyari dito, trahedya nangyari dito sa Malolos, lagi silang kaagap. Wala na ho kaming isa pang masasabi kundi maraming salamat po. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa.
UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.